Ang pangkaraniwang problema po kung bakit mayroong tayong mga stress, normally, madalas, ay financial at kadalasan ng tao na stress kapag kulang siya sa salapi, sa pera. Masyadong nag-aalala ang mga tao dahil meron tayong mga monthly bills na tinatawag buwan ng bayarin. At ang mga tao nahihirapan, lalo na yung mga taong tinatawag nating isang kahig at isang tuka. Problemado talaga sila at punong-puno sila ng pagkabahala. Hindi nila alam kung paano nila pananatiliin yung estilo ng kanilang pamumuhay. Now, sa kabilang banda po, mga kapatid, may ilan namang mga na-stress sa kanilang pangangailangan ng salapi o iba pang mga problema. Na-stress sila dahil hindi sila marunong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Ngunit, sa banal na kasulatan po, mayroong sinabi ang Panginoon sa Mateo, Kabanata 6, talatang 25 hanggang talatang 27, sabi po doon, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga mabalisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong mga inumin. Kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong dadamitin. Hindi baga mas mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? At alin sa inyo sa mga pagkabalisa ay nakakapagpadagdag pa ng isang siko ng sukat sa kanyang buhay. Ang talata po nagpapatotoo na kapag wala ka talagang tiwala sa Diyos, we will be bombarded with problems. Hindi mo malalaman kung paano iikot ang iyong katawan. Now, ngayon naman, karamihan po sa mga simbahan natin ngayon, ang kanilang solusyon para matanggal yung stress ng mga members, ginagawa nilang parang comedy bar ang simbahan. Maaasahan mo na yung karamihan ng mga pastor laging nagjo-joke, patawa ng patawa. Akala nila makakatulong yun sa miyembro pagka sila ay may problema at nalulungkot. Normally, ang mga tao pumunta sa simbahan kasi naghahanap ng kasagutan sa kanilang problema. So pagdating nila sa simbahan, feeling nila, matatanggal yung kanilang problema dahil nagpapatawa yung pastor. Kung kayo ay aware, sa YouTube pumunta kayo sa Europe, halos lahat ng simbahan ay talagang kinonvert na sa comedy bar. Ganun na yung kanilang dating. Parang hindi niyata Christian yung bansa na yan. So, yung kanilang kaaliwan ay nanggagaling sa pamamagitan ng mga joke, mga biro na pangkaraniwan ay ginagamit ng pastor sa pulpito. Pero, pag titignan natin ang banal na kasulatan, siya ay nangako ng tinatawag nating kapuspusan ng totoong kagalakan at ng tunay na kahulugan ng kaligayahan na tunay pong ang Diyos lang ang magkakaloob ng bagay na ito. Sabi po sa John chapter 15 verse 11, Juan 15 kabanata 15 talatang 11, sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasa inyo ang aking kagalakan at kagalakan ninyo ay maging lubos. Gayun din po, alam natin ng talata, Galatians chapter 5 verse 22, hindi ko na itutuloy. Ano yung pangalawang salita doon na bunga ng Espiritu? Kagalakan. Kagalakan. Joy. So sa lahat ng tao sa mundong ito, dapat tayo pong mga Kristiyano, talagang namamarkahan dapat tayo ng malalim. Okay? Hindi superficial, no? Malalim na kahulugan at yung nananatiling kagalakan sa puso natin. Dapat wala tayong hindi natin kinokontra yung kaligayahan, kagalakan na binagkakalob ng ating Panginoon. Now, bilang karagdagan mga kapatid, hindi rin po ibig sabihin na tayo may kagalakan, tatanggihin na natin yung kalungkutan, lalo't kalungkutan sa pagsubok.
Still, kahit na meron kayong kalungkutan sa pagsubok, kayo'y nawala ng mahal sa buhay, dapat hindi magbago ang inyong pananaw pagdating sa paggamit ng malalim na kahulugan ng kagalakan sa buhay. Ang ibig sabihin po, dapat maging panloob yung kahulugan ng kasiyahan natin o kalagay ng kasiyahan natin sa buhay, sa ating buhay. Ang ibig sabihin, dapat nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos para sa kanyang masaganang biyaya at mga kabutihan sa atin, dulot ng ating Panginoong Diyos. So, bawat Kristiyano ay minamarkahan ng kagalakan na may kasamang pag-asa, mga pangako ng Diyos, especially tungkol sa kaligtasan natin at sa ating kinabukasan. Of course, kasama ang ating Panginoong Diyos. Ito po ay isang matatag, dapat at tuloy-tuloy at hindi nababawasan na uri ng kalagayan ng kagalakan. Ang focus nito ay hindi sa pangyayari o sa sarili, kung hindi tanging sa Diyos lamang. Sa Kanya pong layunin ang dapat nating pagtuon at bigyan ng pansin. Now, bakit ko binanggit yung bagay na yan, kagalakan? Ang liham po ni Pablo sa mga taga-Pilipos na pag-aaralan natin, at kung nabasa nyo na yung aklat, talagang yan ay punong-puno, nag-uumapaw sa tema ng kagalakan, ang aklat na yan. Binanggit niya ang tema ng kagalakan, humigit kumulang sa 19 na beses aklat ng Pilipos. 19 na beses niya binanggit sa kabanata. At iyon ay dahil kahit na siya ay may problema, ibig sabihin, dahil sa kanyang kalagayan, na kumbaga parang pipigilin dapat yung kagalakan niya, pero hindi napigil yung kanyang kagalakan, nagpatuloy siya sa pagkakaroon ng malalim na kahulugan ng kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. So atin pong pag-aaralan, at ako'y naniniwala matutuklasan natin yung ating pamagat ngayon, landas, tungo sa tunay, at walang hanggang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. So magandang umaga po sa inyong lahat. Gaya ng announcement ni Brother Ray, sisimulan natin yung aklat na ito, aklat ng Pilipos, na ang pinaka-main theme is about joy. Totoong kahulugan ng kagalakan na kahit na yung buhay may parang nagkakaroon ng windang-windang na moments, dapat hindi man tatanggal yung happiness or yung joy, inner joy na binigay ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Now, para mas maunawaan po natin ng kumbaga makakatulong ito sa pag-aaral natin, mababasa po natin ang kwento kung saan nagsimula ang church na to ng Philippi. Sino yung taong involved, sino yung nagpapastor dito, anong kalakaran ng mga panahon na yon, bakit nabuo at naging maunlad ang simbahan ng Pilipos or lumago yung simbahang ito, iglesyang ito, hindi lang sa pananampalataya, bagkus sa paggamit ng salita ng Diyos, natutunan nilang manahan, manatili, manampalataya, mamuhay na lagi nilang kasama ang Panginoon. Samahan niyo po ko, medyo mahaba. Basahin natin ang aklat ng mga gawa, Kabanata 16, Kabanata 16, talatang 6 hanggang talatang 40. Sana hindi kayo maantok, ha? Medyo mahaba ito. Chapter 16 of the book of Acts, verses 6 hanggang verse 40. Okay, simulan natin. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia sapagkat pinagbabawalan ng banal na Espiritu na ipangaral ang salita ng Diyos sa lalawigan ng Asya. Pagdating nila sa hangganan ng Mysia, tinangka nilang makapasok sa Britina, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ng Panginoong Hesus. Kaya't paglampas nila sa Mysia ay nagtungo sila sa isang lugar sa Troas. By the way, pag nilagay ko to sa YouTube natin, ilalagay ko yung graphics ng mapa para kung papanoorin nyo ulit, makikita nyo kung saan yung tinutukoy ko po doon sa ating pag-uusap. Verse 9,
Kinagabihan ay nagkaroon ng pangitain si Pablo. May isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumunta ka rito sa Macedonia at tulungan mo kami. Yung kanyang banggit. Verse 10. Pagkakita niya sa pangitain, gumayak kami agad papunta sa Macedonia sapagkat natitiyak naming kami tinawag ng Diyos upang ipangaral sa kanila ang magandang balita. Ang pagsampalataya ni Lydia. Na verse 11, mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at kinabukasan naman ay sa Neapolis. Mula noon ay nagtukong kami sa Filipos na sakop ng Roma at pangunahing lungsod sa nasasakupan ng Macedonia. Nanatili kami sa lungsod na ito ng ilang araw. Nang araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng lungsod sa may labi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. Nakaupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Isa sa mga nakinig sa amin ay ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia, isang sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig ng mabuti sa mga sinasabi ni Apostol Pablo. Nang siya'y mabautismohan na, kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin, kung itinuturing ninyong ako'y tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking tahanan at kami napilit niya. Sina Pablo at Silas sa bilangguan sa Filipos. Verse 16, minsang papunta kami sa dakong dalanginan, sinalubong kami ng isang batang babaeng alipin ng may espiritu ng panghuhula. Mayroon siyang masamang espiritu. Malaki ang pakinabang ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinusundan-sundan niya kami ni Pablo at habang kami sinusundan, sumigaw siya ng ganito, ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo ang daan ng kaligtasan. Ginagawa niya ito sa loob ng maraming araw. Ngunit nang mainis na si Pablo, ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa kanya. At lumabas ang Espiritu ng oras ding iyon. Ngunit nang makita ng kanyang mga amo na wala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sila Pablo at Silas at kiniladkad sa pamilihan upang iharap sa mga pinuno, sa mga maestrado. Pinaratangan sila ng ganito sa harap ng mga hukom. Ang mga taong ito ay mga Hudyo at ginugulo nila ang ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang bilang mga Romano ay hindi natin nararapat gawin at tanggapin. Sinunggaban sila ng maraming tao, pinunit ang kanilang mga damit at pinaghahagupit. Pagkatapos hagupitin ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinalayang mabuti. Nang matanggap ng bantay ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nagbaghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng himno sa ating Panginoong Diyos, habang nakinig naman ang ibang mga bilanggo. Biglang lumindol ng malakas at nang narinig ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nalagot ang mga tanikala ng mga bilanggo. Nang magising ang bantay ng bilangguan ay nakitang bukas ang mga pinto, inakalin lang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y
binunot niya ang kanyang mga tabak at magtatangkang magpakamatay. Ngunit sumigaw ng malakas si Apostol Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay at tumakbo paloob at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Nang sila'y dalhin sa labas, sinabi niya, "Mga Ginoo, ano po ang aking gawin? Ano ang aking gagawin upang ako'y maligtas?" At kanilang sinabi, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayanan." Pinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang tahanan. Nang oras ding iyon, ng gabi, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo kasama ang kanyang buong sambahayan. Matapos patuloyin sa kanyang tahanan, sila ay pinaghanda ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak at sumampalataya sa Diyos. Kinaumagahan, nagsugo ng mga kawal ang mga hukom upang sabihin sa bantay, "Pakawalan mo ang mga taong yan." Sinabi ng bantay kay Pablo, "Ipinag-utos ng hukom na pakawalan na kayo, kaya maaari na kayong umalis at humayo ng payapa." Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, inampas nila sa harap ng madla at ipinabalanggo kami ng walang anumang paglilitis. Kung gayoy kami mga mamamayang Romano at ngayoy palihim nila kaming palalayain, hindi maaari silang pumarito at magpalaya sa amin. Inuulat ito ng kawal sa mga hukom at nang malamang sila ay mga mamamayang Romano at sila'y natakot. Kaya sila'y pumunta sa bilangguan, humingi ng paumanhin kina Pablo. Pagkatapos ay pinalaya nila ang mga ito at pinakausapang umalis sa lungsod. Paglabas ng bilangguan, nagtuloy sila sa bahay ni Lydia at doon din na nilang nagtitipon ang mga kapatid. Bago sila umalis, pinagbilinan nilang magpakatatag ang mga ito sa pananampalataya. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na amin pong pag-aaralan, bubuksan ang isang aklat na alam ko Panginoon ay amin pong mapapakinabangan sa buhay namin. Dulutan mo po kami ng karunungan at unawa sa aklat na ito, O Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Parang ando na yung kwento, no? Doon sa talatang binasa ko, yung senaryo. But let's see kung ano pa yung importanteng bahagi o background ng aklat na ito bago natin simulan talaga yung chapter 1. Kasi mas maganda maunawaan po natin yung sulat ng mga taga-Pilipos. Kailangan nating malaman ang tungkol sa background ng simbahan, yung lungsod na nakapaligid doon para mas higit natin siyang maikabit sa pag-uusap natin. Hindi tayo parang mahuhula lang ng kwento doon sa banal na kasulatan. Okay. So sa ikalawang paglakbay ni Apostol Pablo bilang missionary, di ba meron siyang first missionary journey, meron siyang second missionary journey. Nung first missionary journey, sabi ko kanina, sa ikalawang paglakbay, ang kasama niya ay si Silas, na doon sila nagtungo nga sa Asia Minor. Yung Asia Minor ngayon, tinatawag na modern, alam niyo ba Asia Minor? Turkey. Yung bansa na yan ngayon, no? So nakarating sila doon sa bayan ng Lista. Now, ang katotohanan, dun sa first journey, missionary journey ni Apostle Paul, may nangyari po na insidente. Makikita natin yan sa Acts chapter 14, verse 19. Ngunit dumating doon ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio. At nang maudyukan nila, ang maraming tao, ibig sabihin, na-encourage nila yung maraming tao, pinagbabato si Pablo at yung kasamahan nila, kinaladkad sila sa labas ng lungsod at halos patay na ang kanilang katawan ni Pablo. So sobra sigurong bugbog na inabot. So nung nangangaral sila, ito pa yung inabot nila. Nangangaral sila ng ebanghelyo na ba yung tawag natin doon, na pagtripan, binugbog at sinisira-sira yung mga damit.
So medyo matapang siya ngayon kasi second journey niya ito. Bumalik siya uli sa Listra. Okay. Now, ang katotohanan nga, ito na yung kanilang ikalawang pagpunta. No? Dahil yung kanilang unang pagbisita ay sabi ko, pinagbabato sila doon at kiniladkad papunta sa lungsod, sa labas. Inaras sila Apostol Pablo. We're studying the book of Philippians, yung pong book. No? Now, ngunit, dahil sa himala ng Panginoon, tinulungan silang mabangon at nabuo nila yung church doon sa Philippians or sa Philippi, yung tinatawag natin Philippian Church. Sa pagbuo nila ng grupo, kasama na doon si Timothy. Okay? So doon sa second missionary journey ni Apostle Paul, si Timothy bilang isang faithful servant, lingkod, at kasama pa si Silas. So inikayat sila ni Pablo na samahan siya upang magpatuloy maghayo sa kanilang misyon. So doon sa ikalawang paglalakbay ni Apostol Pablo, kasama na si Timothy, no? So si Pablo, si Timothy, si Silas, at nagpunta sila sa hilagang bahagi ng ano ba yung binanggit ko kanina? Asia Minor. Okay? Subalit, on their way, minsan may message sa kanila ang Diyos, binabawalan sila ng Espiritu ng Panginoon, huwag kayong pumunta dyan. Kumbaga may discernment sila para maging accurate yung kanilang move, hindi sila magkakaroon ng problema. No, pero silence ang Bible, wala namang binanggit na dahilan kung bakit hindi sila pinayagan dumaan doon sa dakong iyon. Kaya hinangad nila na puntahan na lang yung Bithynia, isang lugar sa Asia Minor, sa parte naman ng Timog, no? Pag binaybay mo to, makikita mo yung Black Sea. Again, I promise, pag nakita nyo to sa YouTube, ilalagay yung graphics ng mapa para meron kayong idea kasi wala tayong projector dito ngayon. Anyway, so pagdating nila dun sa dako ng Troas, sa dulong hilagang kanlurang baybayin ng Asia Minor, nagkaroon na naman ng discernment o vision itong si Paul at hindi sila pinayagan pumunta doon sa dako na yon. Ibig sabihin, kung ititrace natin yung move nila, papunta talaga sa Philippi yung bagsak. Doon sila dadali ng Panginoong. Just like Jonah, di ba? Ayaw pumunta sa Nineveh pero gusto ng Diyos, doon siya sa Nineveh pumunta. Talagang hindi ka makakawala sa kalooban ng Panginoon. So kung kaya't, what happened? Dahil sa pagsunod nila sa Diyos na hindi puntahan yung isang dako, nag-boom yung kanilang mission. At dahilan nito, kung bakit ang Ebanghelyo, talagang todo ang pag-usbong. Kumalat ito sa buong bansa ng Europa at mula doon tumawid pa sa karagatang Atlantiko hanggang sa nakarating nga sa tinatawag nating parte ng Europe. So this is a miracle kung tutuusin. Imagine, hindi pinayagan ng Diyos dumaan dito sa karting ito, pero sa isang banda, sinunod nila, mas lalong kumalat, maraming maging mananampalataya. So sa paglalakbay nila sa Troas, tina Pablo at saka si Timoteo, meron silang naging kasama na doon. Isang hentil, hindi siya Jew, isang hentil. Siya ay isang manggagamot. Sino yun? Siya si Dr. Lucas, yung author ng book ng Lucas at saka ng gawa. Doon nila na-meet ito, no, sa parting lugar na yon na nakasama nila. Okay? So dahil nakita nila na very faithful din tong si Lucas, so naisip ni Paul, ikaw yung iiwanan namin na magpapastor diyan sa Philippi Church o sa Filipos. Now, pagkaraan ng 6, okay, antukin kasi background itong ginagawa natin. Nakaka-bore talaga pagka historical background. Pero, sige lang, masubaybayan nyo lang ako. So, after 6 or 7 years, muling nagbalik doon si Apostol Pablo sa Filipos upang mabisita yung kalagayan naman ng Philippian Church. Okay? Makikita niyo yan sa Acts chapter 20 verses 5 to 6. Nauna silang naghintay sa amin sa Troas at naglayag naman kami mula sa Filipos at pagkaraan ng mga ilang araw or meron tinatawag na Feast of the Leavened Bread na mga yon,
nagkaroon sila ng meeting doon sa senaryo ng mga tao doon, mga membro ng aklat or church ng Philippi. At sa loob ng 5 araw ay dumating kami sa Troas at nanatili pa kami ron ng 7 araw. So ganun yung kwento, no? Parang nakakita ng vision si Paul, nangangailangan ng tulong ang area ng Macedonia, pinuntahan nila agad, hindi na sila nagpatumpik-tumpik, na-meet nila itong mga taong ito. Pero somewhere along the way, may mga nangyayari, di ba? Inaras sila, may mga panggigipit at meron pang isang demon-possessed na babae na hinaharas din sila at nakulong sila. Pero in the long run, napatawad sila nung mga maestrado dahil mga hentil itong taong ito. Now, sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit importante yan. Now, pag-usapan naman natin yung lungsod ng Pilipos. Anong meron dito? Ang lugar na Pilipos ay itinatag ang tatayata ni Alexander the Great. Isang lalaking nagngangalang si Philip ng Macedon. Kaya kapangalan niya, Philip. Mga around 356 BC. Ito pong lugar na ito, matatagpuan natin 10 milya sa loob ng bansa mula doon sa daungan ng lungsod ng Neapolis sa isang rehiyon. At yung rehiyon na tinutukoy ko ayun yung rehiyon ng Macedonia kung saan na-meet nila si Dr. Luke, si Lucas. So ang Philippi ay isa ring lugar kung saan maraming, of course, Roman citizens ng mga tao. Ang mga tao doon, mga kapatid, mix. Yung church ng Philippi, magkakahalong mga tao yan. Meron mga taga-north, meron taga-south, mix yan. Grupo. Malaking church din yung Philippi, or Pilipo sa Tagalog. So, ibig sabihin, dahil sila ay nasa teritoryo ng Rome at sila ay Gentile, may mga privilege sila. Okay? May mga privilege sila. Kasi once na sila ay Jew, dahil anti-Semitic yung grupo na yan, nagmamalaki sila tuloy na sila isang kolonya ng Roma. Now, bakit po? Dahil tinatamasa nila yung privilege na protection from the Rome. Meron silang pagbabantay na ginagawa ng mga gwardiya ng Rome. At ibig sabihin, dahil nasa ilalim sila ng colonial state ng Rome, libre sila sa ibang mga tax, exempted sila. Yun ang privilege nila. Okay? Hindi katulad ng mga Hudyo. Grabe ang pagsingil ng tax ng Rome dyan ng panahon na yun. Talagang molestya sila doon sa punto na yon. So, ang Philippi ay isa sa mga lugar kung saan maraming mga veteranong hukbong Romano. At of course, binigyan sila ng privilege magkaroon ng benepisyo, lalo na pag sila ay magre-retire. At yung kanilang retirement doon, nagsisilbing tulong sa kanila. Plus, meron silang protection nga from the Roman government. Now, noong AD 50, si Apostle Paul at yung kanyang mga kasama, dumating sila doon sa lungsod bilang tugon doon sa pangitain, sa visions na nakita nila. At sa kabila ng tinatawag nating malawak na pinaghalong populasyon, itong dakong ito, ay mapapansin natin walang masyadong Hudyo sa area ng Macedonia. Now, to prove to you na walang Hudyo, kasi dapat kung may Hudyo, may sinagogang nabubuo doon, may makikita ka. Wala pong sinagoga doon. Kasi bago ka makakumpol ng isang sinagoga, kailangan ng 10 Hudyo para mabuo yung isang sinagoga. So wala silang makikita doon. Kaya talagang malinis yung kanilang adikain ng puntos na yun. Kaya sila pinakaulan. Nahiya yung magistrado sa kanila Nung sila sinita, sinabi ni Apostol Pablo, kami Roman, hentil kami, bakit niyo kami pinugbog? Kaya naghingi ng apology doon sa talatang binasa ko kanina. Now, pagkaraan ng ilang araw, pumunta si Apostol Pablo sa kanyang mga kasama. Nagpunta siya sa isang lugar sa ilog, nabasa natin sa talata kanina. At nakita siya ng isang grupo, nagpe-prayer meeting doon. Grupo ng mga babaeng, mga Hudyo, nagbi-meeting sila doon. Now, part na ito ng second missionary ni Apostle Paul, second missionary journey. Now, habang nagsasalita si Apostol Pablo tungkol sa Panginoong Hesus as the Mesias, tagapagligtas, Panginoon at Diyos,
Binuksan ng Panginoon ang puso ng mga babaeng ito. At particularly, merong isa na naging kasama ni Paul, si Lydia. So nababasa niyo sa Bible yan, no? Si Lydia. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia, tumugon, nagkaroon ng pananampalataya. Binanggit ko kanina na si Lydia ay isang negosyanteng mula sa Tiatira, sa Asia Minor. Ang kanyang business ay nagbebenta siya ng tela na ang kulay ay ube. Okay? Pero, insidente dito, parang tahimik na naman ng Bible ito, parang ano ko lang, speculation ko lang, maaring siya ay isang balo. Kasi wala yung asawa niya doon binabanggit. Okay? Pero huwag niyo na pag-usapan yan. Isip ko lang naman yon. Correct me kung ako ay mali, okay lang. Kasi nga, ay naisipan ko yan. Isa pa kanina yung demon possessed, hindi binanggit kung naging believer. Di ba, in-expel ni Apostle Paul yung demon sa kanya. Hindi na binanggit ng Bible. Well, anyway, maano kasi yung isip ko minsan sa pag-search eh. So, siya ay isang babaeng titinda ng tela, yung kanyang fabrics, yung kanyang business. So, hindi lang siya ang naging believer, lahat ng miyembro ng kanyang pamilya nahikayat ni Lydia na sumama at paglingkod sa ating Panginoong Diyos. Now, dahil siya ay negosyante, obviously, meron siyang isang malaking bahay. Malaki yung kanyang bahay. At nabasa natin sa talata kanina kung anong ginawa niya dun sa bahay, ano? Sinabi niya na dito na kayo manluyan, kayong mga lingkod ng Diyos, manatili kayo doon. At eventually, yung tahanan niya, ginamit na place of worship, prayer meeting, doon sila nagtitipon-tipon. Inopen niya yung kanyang tahanan sa kanyang bahay. So, again, parang dito nagsimula yung pag-ugat ng kilos ng dyablo. Kasi lagi naman ganun, mga kapatid. Kapag umuundad ang isang gawain, o kaya ang buhay maasenso, lalo na pagdating sa Panginoon, nagdo-double time ang dyablo. Guguluhin ka niya. Gagawa ng mga pagsalungat para ikaw ay ibagsak, i-discourage. Ganyan ang kanyang trabaho eh. Manlinlang, mandaya. So what happened? Umuunlad yung ministry doon sa Philippi, may isang bata na ginamit na demon possessed. Nasa verse 16, ulitin ko, minsan pinapunta kami sa Dakong Dalanginan, chapter 16, verse 16. Sinalubong kami ng isang batang babaeng alipin na may espiritu daw ng panghuhula. At malaki ang pakinabang ng kanya. Ayun, may mga bossing pa pala ito. Inuutusan siya na, sige, gamitin mo yung panghuhula mo para kumita tayo ng pera. Parang ginamit pa sa business, no? At ang pinuntirian nitong babaeng to na demon possessed, ay walang iba, kundi yung grupo nila, Apostol Pablo. Halos maraming beses, araw-araw, kung ano-ano ang kanilang naririnig sa babaeng ito. At hanggang sa puntos na si Apostol Pablo ay nainis at kinas out niya yung demon dun sa babae at nawala. Now, what happened? Nakala ng grupo ni Apostol Pablo, tapos na yung kwento dahil na heal na yung babae, wala na yung demon spirit sa katawan niya, tapos na yung kwento, hindi na sila guguluhin. Sabi ko sa inyo, ang dyablo, tuso. Ang ginamit naman ng dyablo, yung mga boss mismo ng babae. Bakit sila kumilos? Nawala yung kanilang kita. Kumbaga sa mga inchik, lugay na, wala na negosyo. Ganun, namina yung kanilang kita. Kaya, pinagbintangan nila si Paul na sila ay mga Hudyo at nanggugulo sila, nagtuturo sila ng mga kaugaliang Hudyo na hindi dapat ginagawa sa atin dahil tayo yung mga Romano. Umusbong yun, narinig ng mga ibang tao hanggang sila ay pinagbabato, sinira yung damit at sabi ko nga sa inyo, halos mamatay si Paul doon sa bugbog na inaabot. But then again, miracle comes in, tinulungan sila ng Diyos at ang maganda nun, yung by the way, yung bilanggo dito is house arrest para sa inyo information. Hindi siya talaga kulungan. Nandun siya sa bahay na inuupahan niya pero meron siyang gwardiya. Okay? So, yun ang nangyari po dun sa buhay ng Apostol Pablo. Nakalaya siya at humingi pa ng apology yung maestrado ng Roma dahil sa sinabi nilang kami ay mga Romano.
So inaresto sila, Paul, Silas at si Timothy, na si Paul kasi kalahating Gentile, kalahating Jew. Parang gano'n siya. So medyo iniwan siya, pinakawalan si Timothy, saka si Silas talagang dahil puro silang Hentil. By the way, pag Hentil, hindi Hudyo. Pag Hudyo, Hentil, ganun yung uri ng tao dati. So binintangan sila na sila ay mga Hudyo at pinaratangan sila na sila ay anti-Roman daw. Nandun sa verse 21, chapter 16, mababasa niyo po yan. Now, this is similar dun sa event sa panahon po ng emperor, Roman emperor na si Claudius. At pinalayas lahat doon yung mga Hudyo sa Roma. At sila ay naging talagang solid anti-Semitic, naging anti-Jew sila. At hanggang sa naging proud sila, nagmamalaki sila na sila ay sila ay Romans at hindi sila mga Hudyo. Now, isang mahalagang bagay ang dapat nating malaman dito. Yung paghingi ng tawad ni Pablo nung una, medyo may puntos yun. Kasi pagka nag-react agad si Paul, baka maapektuhan yung church. Nagsisimula na siya, nag-grow na eh. Baka mamaya madamay kaya. Kaya, kumbaga, nagpakumbaba dito si Pablo para yung kanyang ministry ay magpatuloy. Which is happen na ang Panginoon din ang kumilos doon sa buhay niya. So yun yung mahalagang bagay na gusto ko matandaan natin sa mga bagay na yun. Hindi niya tinisip yung kanyang sariling kapakanan, kung kahit na siya may karapatan, kasi talagang mali naman yung ginawa nila, nangangaral, ikukulong at bubugbugin. But then again, malawak ang pangunawa ni Apostol Pablo para hindi masira at maapektuhan yung simbahan, nagpakumbaba siya. Okay? Subalit yung kanyang ginawa ay for protection lang ng church doon sa mga nakatira at uma-attend doon sa Philippi Church. Now, yung setting naman po ng pagsulat nitong aklat ng Philippi, puntahan natin yung settings. More or less, mga 10 to 12 years ito na nalimbag. At sa panahong yan, bumalik uli si Paul, binisita niya ang Philippi. Siguro hindi lalagpas ng 2 beses kung bababasa niyo dun sa aklat. No? Parang 2 beses niya uli binisita yan. Probably doon niya rin siguro naisulat sa pagbisita niya yung aklat ng 2 Corinthians, kasama na yung Galatia, sa kanyang pagbalik, gawa niya yung aklat na yan. Now, nung dumating po ulit sa buhay ni Apostol Pablo, nakulong na naman siya. Ang hirap ng buhay ni Apostol Paul kung tutuusin. Parang iniisip ko, masaklap, nangangaral ka lang ng salita ng Diyos, and yet, tumutulong ka sa mga tao. Parang ikaw pa yung problema sa kanila. But then again, alam natin kung sino ang nasa katotohanan. So muli siyang nakulong this time, at ito nga yung sinasabi ko sa inyong house arrest na nangyari sa kanya. Ang ibig pong sabihin, nakatira siya sa kanyang sariling tahanang inuupahan, pero may gwardiyan nakabantay doon sa kanya sa labas. What happened? Dahil siya nakulong, house arrest, nahinto yung kanyang trabaho. By the way, si Apostol Pablo, kahit na siya ay apostol, mayaman ang kanilang pamilya. Ang negosyo nila ay tent. Nagtitinda sila ng tent maker. Now, hindi ibig sabihin na ang pagtatrabaho ni Apostol Pablo rito, para ring tulong, yung kinikita nun, binibigay niya rin sa church. Ngayon, nakakulong siya. So, apektado. Nagkukulang siya sa pananalapi. At, ayun na nga, nahihirapan siya doon. Ngunit, ito yung maganda. Nang mabalitaan, kasi medyo matatag na yung Philippian church Nang mabalitaan to ng mga taga-Pilipos, yung kanyang sitwasyon, siyempre, kaagad, nagpadal sila ng tulong sa mga pangangailangan ni Apostol Pablo. At ginamit ang isang tao rito. Siguro naririnig niyo itong pangalan nito, no? Epaphroditus. Napaka-faithful na taong to. Siya ang tagadala ng gahatid ng tulong kay Apostle Paul. So nanatili si Apostle Paul habang ang kanyang ministry sa Rome ay patuloy pa rin. Kumakalat. Di ba, ang daming journey ni Paul, no? Marami siyang na-plant ng mga church. Subalit, somewhere along the road, ito na naman yung kaaway, nagkasakit si Epaphroditus. Nangayaya at halos lahat. Nagkaroon siya ng hindi magandang kalagayan. Parang halos mamamatay na rin siya sa kanyang sakit.
Again, nabalitaan na naman ito, yung kalagayan ni Epaphroditus, na bahala kagad siyempre yung mga taga-Pilipay at binigyan nila ng tulong. At what happened? Milagro uli, napanumbalik yung galing na kailangan, lunas na kailangan sa katawan ni Epaphroditus. Isa pang mabiging mabigat na problema ni Apostle Paul dito, bukod sa kanyang pagkakaroon ng house arrest, nag-iisip si Apostle Paul, malapit na siyang litisin. On trial siya eh. Okay? Papatay na siya. Malapit na, iniisip niya yan. Yun ang kanyang worry ngayon, yun yung kanyang stress, siguro nasa kanya. May naririnig pa kasi siyang nagkakaroon ng problema yung Philippian Church, mayroong mga alitan yung mga kapatid doon. Pagkatapos, papaano kung itong mga Philippian Church dumanas sa pag-uusig din mula sa mga tagalabas, katulad na nangyayari sa kanya, yung tinatawag na Judaizer, galing uli sa grupong Judaism. Ano ang turo nila? Nagdadagdag sila sa kaligtasan. Yun daw, kaligtasan, pananampalataya, kulang. Kailangan magpatuli sila. Yun yung kinakalat nila ng mga panahon. Kaya sa aklat ng Galatia, mababasa niyo ang emphasis dyan ni Apostle Paul. Kasi yun yung salita na ginamit niya, who has bewitched you, Galatians. Parang nagalit siya dahil nahihypnotize yung mga tao dun sa Galatia na naniniwala sa turo ng mga Judaizer. Now, isang katanungan mga kapatid. Doon ba sa pagkakaroon ni Pablo ng problema, parang, kung isipin natin, parang wala si God. Parang wala ang Diyos. Kasi parang ang tahimik ng kanyang senaryo. Sunod-sunod yung burden niya, sunod-sunod yung hirap na dinanas niya. Nabugbog, nakulong, nabugbog, nakulong uli. Nagkaroon pa ng karamdaman. Alam niyo yung kulungan ni Apostol Pablo, nung talagang nandoon siya sa bilangguan na, tinatawag na Mamertine Dungeon. Ang Mamertine Dungeon, nasa ilalim. Alam niyo nasa ilalim, di ba? Tubig, kanal. Hopefully siguro yung paa niya, pag hahakbang doon, hindi natin mawari. Pero pag Mamertine Dungeon, sinabi talagang may tubig yung kulungan sa ilalim. Parang may ganyan dito nakapunta na kayo sa Port Santiago, sa Intramuros. Di ba yung kulungan ng mga Guardia Civil dati? Talagang nakakatakot na sa ilalim, madilim, puro lamok. Okay? So, yun parang tinatanong ko, nasaan si God doon sa senaryong ito? Pero, may sagot din naman eh. Kasi, nung isang area o isang bahagi ng buhay nila, nakakulong sila, may ginawa ang Panginoon doon. Di ba yung lumindol? Sa Diyos galing yon. Nung nakawala sila, tinulungan sila, nagkaroon ng milagro. At gaya po ng ipinakita ng mga panahon nga, ang paghihimala ng ating Panginoong Diyos ay nagbabantay sa kanilang buhay. Kasi minsan kailangan natin talaga matuto na zero visibility yung pagtitiwala natin sa sarili. Dapat maging 100% yung ating pagtitiwala sa Diyos. Maraming kasing bagay talaga mahirap maintindihan sa buhay natin na nangyayari, hindi natin in-expect. Kasama mo kanina, mamaya mawawala. Mga ganong senaryo sa buhay. Dapat hindi mapalitan yung sinasabi ko sa inyo kanina na kaligayahan na nanggagaling sa ating Panginoon at hindi ka dapat mawalan ng tiwala sa Kanya. Kaya po nang sumulat si Apostol Pablo sa Pilipos, yung team ng Pilipos, ipinaalam niya yung kanyang kalagayan sa kanila at yung ding nangyari sa kapatid na isa, si Epaphroditus, na maging matatag sila at manatili sila sa pananampalataya sa ating Panginoon. Now, ganun din po mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng kagalakan, kasayahan. Dapat ginagamit natin sa pamamagitan ng pasasalamat.
Hindi ibig sabihin umiiyak ka, hindi ka masaya. Malalim kasi yung kahulugan ng kagalakan sa Diyos eh. Hindi siya superficial katulad ng ginagawa sa ibang church ngayon. Patawa ng patawa yung pastor. Mababaw na klase ng joy. Inner happiness. At sana nga mahikaya tayo dito sa kwentong ito pag pinag-aralan natin ng lubos at maging matatag at maging malalim yung ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Magbigay tayo talaga ng maraming amount ng time sa pagsiserve sa ating Panginoon upang magkaroon tayo ng tamang proseso rin ng paglago. Okay? Diba? We start as a baby, magiging adult, and then magiging mature believer tayo. Huwag tayo mag-stuck doon sa pagiging sanggol sa pananampalataya. Alam niyo naman ng bata, di ba, anong ginagawa? Magulo ang mga bata. Dapat ahon sila, umakyat yung kanilang pananampalataya, lumago sila sa paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Okay, now, with that background, maglalaan ako ng mga ilang aral mula sa salaysay ng mga Gawa 16 at makita natin yung pagkakaroon ng enough foundation ng church. Tapos iugnay natin yan, yung mga lessons na yan sa ating buhay. Ganito po kasi yung estilo po, para po sa visitor, ng ating church. No? We study the Bible thoroughly. We start with the historical background. We start with kung ano yung mga manners and customs. Para pag pumunta tayo dun sa series ng Akyat ng Philippians, hindi na tayo mahihirapan at magtataka. At kung merong mga tanong, masasagot na agad dahil nakita natin yung theme ng Akyat ng Philippians, which is joy. Landas patungo sa tamang kaligayahan. At yan ay pag-usapan natin sa mga susunod na Sundays. So I'm hoping na sana ay magpatuloy tayo sa pag-attend para sa ating pag-aaral ng Akyat ng Philippians. Tayo po ay manalangin. Dakilong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Sa inyo namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa panahong kami po ay nagbukas muli ng isang aklat na alam namin, O Diyos, magiging tulong sa amin at dalangin ko, Panginoon, na maging tama ang aming motibo sa bawat kataga, parte ng mga salita na aming maririnig, O Diyos. At sa iyo namin binabalik ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.